Syudad gipasidunggan ng mga barangay sa Barangay Seal of Good Governance Year 5. Syudad opisyal nga gisugdan ang 18-day campaign to end vow. Syudad ni pahigayon og Walk the City Mural Art Workshop. Skaway gisugdan ang serye sa orientasyon alang sa mga balaod nga nagpanalipod sa kababayen-an o kabataan. DSWD Region 6 mopahigayon og pag-abot program sa syudad. Dakbayan sa San Carlos midanag alang sa Pasko sa Dakbayan 2025. Barangay 2 miribay sa mga fees ug charges. SEMO CRM Division nipahigayon og 4th Fisher Folk Summit. Syudad misaulog sa 162nd Andres Bonifacio Day. Liga ng mga barangay Iloilo City Chapter mibisita sa San Carlos. San Carlos City Arnes Team nakakuha og nagkalain-laing awards. Syudad nagpahigayon og Invitational Boxing Championship. Maayong adlaw San Carlos, kini ang Vamos News. Sa makausap pa, aniya kami aron maghatod kaninyo sa mga nagunang balita na may kalabutan sa programa ning Kagamanan. Ako si Caljan Espinosa, karon sa detalye sa mga balita. Gipahigayon sa Kagamanan sa Dakbayan sa San Carlos, pinaagi sa City Environment Management Office, CONSEMO, ang awarding ceremony alang sa mga mananaog sa Barangay Seal of Good Environmental Governance Year 5 niadtong Nobyembre 28 sa SCC Multipurpose Hall, Park Marina. Gilang Barangay 5 isip kampiyon ug nakadawat og premyong 250,000 pesos. Ang Barangay 1 gila isip first runner-up nga nakakuha og 150,000 pesos. Samtang ang Barangay Quezon gila isip second runner-up nga adunay 100,000 pesos. Ug ang Barangay Bagunbon maoy third runner-up nga adunay 90,000 pesos. Gisundan sa Barangay Punao isip fourth runner-up nga adunay 80,000 pesos. Ang maong mga barangay nakadawat og Gold Seal 3. Ang ubang awardees sa Gold Seal 3 naglakip sa Barangay 6 nga adunay 75,000 pesos, Huluangan nga adunay 70,000, Ermita nga adunay 40,000, palampas og Barangay 3 nga nakadawat og 60,000 pesos, ug ang Barangay 4, Rizal, 2, Prosperidad, Nataban ug Guadalupe nakadawat og 45,000 pesos matag usa. Sa lingbahin, ang Barangay Kudkod gihatagan og seal alang sa sustainable efforts niini ug gihatagan og 50,000 isip pag-ila sa pagpadayon nga pagsalig niini sa mga programa sa kinaiyahan. Nanguna sa awarding si SP member Victoriana Kabili ug DILG LGOO 7 Evelyn Vista. Mitambong usab sa seremonyas ang mga punong barangay sa 18th Barangay, Liga ng mga Barangay President Alfredo Martin Cuy ug ang mga kawani sa SEMO. Opisyal nga gilunsad sa City Government sa San Carlos, pinaagi sa San Carlos City Children and Women Affairs Incorporated, CONSCAWAY, ang 18-day campaign to end violence against women, CONVOW, niadtong Nobyembre 28 sa City Hall grounds. Ang kalihukan nga orihinal nga gitakda niadtong Nobyembre 25 ug gipostpone tungod sa bagyong Verbena. Gipadayon usab sa mga empleyado sa gobyerno nga nagsulob og orange nga shirts aron ipakita ang ilang suporta sa kampanya. Si Sangguniang Pangnusod Committee Chair on Women and Family Victoriana Kabili miingon nga ang kampanya usa ka tuig nga selebrasyon nga nagpahinumdom sa tanan sa kamahinungdanon sa mga babayi sa nasod ug nagdasig sa pagpanilipod sa ilang mga tawhanong katungod ug nag-advocate og pagbag-o pinaagi sa kolektibong aksyon. Naglaom siya nga ang publiko magpadayon sa pagsuporta sa mga inisyatibo nga nagtubag sa naglain-laing issue nga may kalabutan sa gender ug miingon nga ang mga kababayen-an kinahanglan panalipdan, higugmaon ug anaay freedom to dream ug gidayig usab niya ang Skaway sa dedikasyon niini aron mahimong posible ang kalihukan. I wish you all to please help us and continue support our activities for the protection of women so that we will show that there is no gender biases. Let us be equal. We love each other. We say that women should be protected, women should be loved, and women should be free to dream. Okay? Si Vice Mayor Christopher Paul S. Carmona naghinumdum sa taas nga kaysaysayan sa mga babayi nga nakibisog alang sa patas nga mga katungod ug naghinumdum kung giunsa sila kaniadto nga adunay gamay nga oportunidad ug pribilehiyo apan karon mas gihatagan og gahom tungod sa padayon nga pagpaningkamot sa mga advokasya. Gihimo siya nga kampanya sa IVAW gihimo aron mapanalipdan ang mga babayi gikan sa tanang matang sa kapintasan ug diskriminasyon ug giawhag ang tanan nga ilhon ang mga babayi
babayi sa katilingban pinaagi sa pagsulong sa ilang mga achievements. If you look at history, less privileges were given sa mga babae. Nga naman, because dominant kayo mga lalaki. That was the time before. That's why na-recall ninyo nga, if you look at it again, ang violence nila, na-notice na sa uban. Ang less nga chances and opportunities given sa babae, lupig jud sila sa mga lalaki. That's why ningguwa ning vow, violence against women, and vow si later on with children na. Ang mga partisipante miapil usab sa usa ka session sa Zumba isip kabahin sa kalihukan. Sa laing bahin, ang mga barangay sa San Carlos City mipakita silang suporta alang sa 18-day campaign to end violence against women pinaagi sa pagpakita og mga orange nga icon ug pagsulob og orange shirts pagkahuman sa maong programa. Ang lokal nga kagamanan sa San Carlos pinaagi sa pakigtimbayayong sa Department of Trade and Industry kon DTI ipahigayon og Walk the City Mural Art Workshop niadtong Nobyembre 26 hangtod 29 sa Tanyon College Gymnasium. Ang upat ka adlaw nga workshop giapilan sa 40 ka piniling estudyante sa sekundarya uban sa ilang teacher coaches gikan sa Don Carlos Ledesma National High School, Tanyon College, Julio Ledesma National High School, Colegio de Santa Rita de San Carlos Incorporated, Our Lady of the Mountains Mission School Incorporated, Sipawe National High School, Our Lady of Peace Mission School Incorporated ug Colegio de Santo Tomas Recoletos. Matud ni Local Economic Development and Investment Promotion Officer Maria Nova Soliesta nga ang workshop mao ang katapusang bahin sa Vamos Green Creatives and Innovation Hub project ubos sa lungsod-lungsad 2024 Creatives Program nga nagtinguha sa pagpalig-on sa visual art sector sa syudad. Iyang gipasabot nga ang workshop nag-andam sa mga partisipante alang sa usa ka adlaw nga creative event karong Disyembre 5 diin ang ilang mga output mahimong basihan sa aktual nga mural paintings sa mga bungbong sa School of the Future nga nag-atubang sa National Highway. Dugang pa ni Sulyasta nga maong pitsa pagahimuon usab ang usa ka chalk street art contest nga adunay 5 kadugang partisipanteng artist gikan sa samang tunghaan aron ipakita ilang mga obra sa pipila ka kadalanan sa syudad. Samtang ang mga nagkalaing-laing visual artist, lakip na ang tattoo artist ug body painters mopakita usab sa ilang mga binuhat. Gihangyon ni Sulyasta ang publiko, ilabi na ang mga local artist sa pagsuporta sa tumong sa syudad nga mahimong usa ka artistic hub ug iyang gipahimug-atan nga ang arte naghatag og daghang oportunidad alang sa koneksyon, kolaborasyon, exposure ug ekonomikong potensyal inubanan sa nagpadayon nga paningkamot sa kagamhanan sa pagpalambo sa pagpalig-on on creatives industries. We will have a one-day creatives event with the actual mural painting at the walls of the School of the Future along National Highway. So 10 walls din pintala na. Kani ang output ani sa ato ang mga estudyante sa ilahang 4 days workshop muna siya ang i-execute sa wall sa SOF. Ang San Carlos City Children and Women's Affairs Incorporated, Kunskaway, nagsugod sa serye sa orientasyon alang sa mga balaod na nagpanalipod sa kababayenan o mga kabataan nga nagtumong sa pagsangkap o pagtaas sa mga awareness sa mga partisipante. Ang inisyatibo gisugdan sa Bagonbo National High School diin dili mo menos 50 ka estudyante sa Humanities and Social Sciences ug Accountancy and Business Management ang miapil ni atong Nobyembre 26 ug 50 usab ka mga student leaders lakip na ang mga opisyal sa Supreme Secondary Learners Government ug mga presidente ug vice-presidente sa klase gikan sa grade 7 hangtod grade 12 nga miapil sa kalihukan sa Quezon National High School ni atong Nobyembre 27 sa Computer Laboratory sa maong tunghaan. Sa laing bahin, kapin 50 ka faculty members sa Julio Ledesma National High School ang mitambong sa maong orientasyon niadtong Nobyembre 28 sa Computer Lab sa maong tunghaan ug labing menos 333 ka mga persons deprived of liberty kon PDL ang nag-aangkon og pagkahibalo og awareness sa mga topiko sa maong orientasyon niadtong Disyembre 1 hangtod 3 sa San Carlos City District Jail. Si Skaway President Maria Consuelo Janice Carmona ang nagsilbing resource speaker
Speaker diin ihang gituki ang Gender and Development Act, CONGAD, o Republic Act 9262 or Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004, Republic Act 11313 or the Safe Spaces Act, Republic Act 11166 or the Philippine HIV and AIDS Policy Act, Human Trafficking, Online Sexual Abuse and Exploitation of Children, the Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Law, ug teenage pregnancy. It has to respect human rights. No? Hindi lang for me ang babae ma-alcansin. Supportive of self-determination, actualization, fulfillment of human potential. Ang estudyante sa BNHS Grade 12 UMS nga si J. Fernanda Sabal miingon nga nakakuha siya og bag-o nga mapuslanong mga kahibalo gikan sa mga diskusyon. Gipaambit niya nga adunay pipila ka mga ilisgutan nga pamilyar sa kaniya tungod kay gigamit usab niya ang iyang mga social media account aron makatabang sa pagpataas sa kaamguhan sa pagtapo sa kapintasan batok sa mga babae. Dugang ni Landa Sabal nga kinahanglan masabtan sa mga kabatan-on kini nga mga isyu tungod kay ingon nga mga kaso nagpadayon nga kaylap nga nag-awag sa iyang mga kauban nga estudyante nga gamiton ang ilang mga tingog aron mobarog batok sa kapintasan sa tanang mga porma. I have a lot of learnings and thank you for the people who initiates these initiatives, and I do really love this topic since it's my first time joining these seminars. So, ang kaningang mga topic karon ilang gipang discuss familiar ba niyo sa tuwa? Yes, actually, it's so familiar since in my social media accounts, I do spread awareness about this violence against women. So, it's really, familiar to me. Kipasalamatan nila ni Peñas ug Landa Sabal ang Bagonbo National High School ug Skaway sa paghimo sa kalihukan nga posible. Ang maong kalihukan mopadayon hangtod Disyembre 11 aron mapatas ang kahibalo sa pagigbatok sa tanang matang sa kapintasan. Ang maong kalihukan subay sa obserbasyon sa 18-day campaign to end violence against women. Si Department of Social Welfare and Development kundi SWD Region 6 Representative, Social Welfare Officer Jodemar Mendez, uban sa San Carlos City Social Welfare and Development Office, Social Welfare Assistant Kimberly Panuelo, bibisita kang City Administrator Attorney Estefanio Librotan Jr. niadtong Disyembre 1 sa iyang kota. Ang pagbisita gitumong aron diskutan ang pagtuman sa pag-abot sa program sa DSWD Region 6 sa syudad. Matod ni Mendez nga ang programa usa ka flagship initiative kay gipanguluhan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian nga nagsuporta sa mga vulnerableng individual, kabataan ug mga families in street situations pinaagi sa paghatag og lain-laing klase sa tabang sama sa pinansyal nga ayuda, transportasyon, relokasyon, livelihood support, oportunidad sa trabaho, temporaryong puloy-anan o psychological assistance. Dugang niya nga sa San Carlos, adunay 7 ka giilang nga mga benepisyaryo nga nakadawat sa maong tabang sunod semana nga nagtumong sa pagpanalipod kanila gikan sa nagkalain-laing risko sa kadaot. Nandito po ako sa office ni Mayor para mag-courtesy visit at ibigay ng background kung ano si Pag-abot Program. Then si Pag-abot Program po, siya po ang programa ng flagship program ni Secretary Rex Gatchalian that focuses on individuals and families and children in street situations. So meron po tayong mga beneficiary dito po sa San Carlos City. So yun po yung mga tinutulungan natin mga pamilya, individual at mga kabataan na sangan-sangan. So dahil po sa Pag-abot Program, sila po ay tutulungan natin at ilayo natin sa mga risk na nandyan nakabang sa insangan. Bidanag sa siyudad sa San Carlos ni adtong Nobyembre 30 sa gabi sa Lights On Ceremony alang sa tinuoy nga selebrasyon sa Pasko sa Dakbayan sa Rizal Square, Public Plaza.
ang mga major landmark, lakip na ang Park Marina ug San Carlos City Hall, ug ang mga main street sa syudad, misidlak sa nakalain-laing kolor nga nagpakailap sa espiritu sa kapaskuhanon sa tibok syudad. Uban sa temang Christmas for Future, ang selebrasyon karong tuiga nagdasig sa mga komunidad sa pagsiugda sa pagkamamugnaon ug resourcefulness samtang nagpabilin nga mabinantayon sa epekto niini sa kalikupan. Gilakip sa syudad ang sustainability sa holiday tradition niini pinaagi sa mga dekorasyon, mga display ug mga kalihukan nga nagpasiugda sa responsable nga mga pamaagi ug nagdasig sa mga residente sa pagsaulog sa Pasko sa usa ka limpyo ug mas lig-ong mga palibot. Ang mga pasundaya gikan sa Vallehermoso Helping Hands Foundation Incorporated, San Carlos City Chamber Orchestra and Vocal Ensemble, Pentaflores Dance Company, Nabingkalan Performing Arts Guild, Nabingkalan Folkloric Cotiere ug ang dance sport team midugang sa kasadya sa kalihukan pinaagi sa pagpakita sa lokal nga talento, kultura ug holiday cheer. Ang kalihukan nagtimaan usab sa pagsugod sa Christmas Tree Contest diin ang mga entry gisusi base sa sustainability ug paggamit sa mga eco-friendly nga materyales. Ang awarding gipahigayon ato sa closing ceremony sa Disyembre 26, 2025. Si Sangguni ang panglungsod member and Chair on Environment Engineer Arthur Batomalaki nagpasalamat sa publiko sa pagtambong sa kalihukan ug gihatagag kabukaton ang kamahinungdanon sa paglaom, panaghiusa ug kalig-on taliwala sa bag-ong mga hagit. Iya usab gihayag ang nagpadayon nga mga inisyatibo sa syudad sa kalihukan lakip na ang mga paningkamot sa pagpanalipot sa natural nga mga kanghingwahaan sa pagsiugda sa mga eco-friendly practices. Sa mga mingabot karon mga tuiga, no, despite sa ato ang mga struggles this year, kasunod-sunod nga mga katalagman, kasunod-sunod nga linog, kasunod-sunod nga bagyo, but yet we are still here, no, celebrating Christmas, celebrating our Lord Jesus Christ, because Christmas is about hope, it's about happiness, it's about love, it's about family. Gihinumduman ni City Mayor Nataway Gustilo ang kadaot nga gidala sa Bagyong Tino niadtong Nobyembre 4, 2024 ug mipasalig sa publiko nga ang lokal nga gobyerno nagpadayon sa paglig-on sa mga serbisyo ug suporta alang sa mga apektadong komunidad. Misgot usab siya sa mga plano sa syudad alang sa pagpanalipod sa kalikupan, pagpangandam sa katalagman, solar energy integration, pag-improve sa drainage systems, pagtanom og kahoy ug hustong pagdumala sa basura. Natanan nagtumong sa pagpalambo sa usa ka mas limpyo, mas himsog ug mas lig-on nga syudad. Ang atong annual budget wherein dito nabutang nato maghimo na ta drainage gikan sa Parula patubang dire sa highway Luksin. Ang atong ibutang mga dagko na tamburong. Kaya ang tamburong karon makita ninyo diha sa gawas sa plaza sa dalan gamay ra na kayo o dili na kasapar sa karon nga ulan nga makapagawas sa tubig mo over gyud siya sa tamburong. So usana sa mga hakbangay mo nato. Mitambong usab sa selebrasyon sila SP members Romel De Bulgano, Attorney Joseph Mark Antonio ug Armando Laguda Jr., Vallehermoso Municipal Mayor Aloma Serion, Vice Mayor Marian Gustilo ug Councilor Monica Gustilo, mga Department of Division Head sa LGU San Carlos ug mga opisyal sa barangay. Giaprubahan sa Council sa Barangay 2 ang gisugyot nga pag-usab sa Barangay Ordinance Number 2025-003 atol sa usa ka public hearing nga gihimo isip kabahin sa ilang barangay assembly niadtong Nobyembre 28 sa Leon BU Sports Center. Ang ordinansa nagpahamtang sa pagtaas sa mga bayranan ug singil alang sa pag-issue og mga sertipiko o clearance, bayad sa pag-file o pagtabang sa mga pasilidad o propiedad nga gipanag-iya sa mga barangay ug nagtumong sa pag-standardize sa mga singil alang sa serbisyo o pasilidad sa barangay, pagsiguro sa kaparehas, patas o makanunayan nga pag-apply sa mga bayranan sa tibuok komunidad. Ubos sa bag-o nga ordinansa, gi-adjust sa mga bayranan alang sa mga barangay clearance, mga business permit o mga certificate,
Update usab ang mga rate sa abang alang sa mga pasilidad o mga propiedad sa mga barangay, lakip na ang lamisa, lingkuranan, tent, stage o covered court. Apil usab sa nasangpit ang adjustments nga gamay sa mga negosyo, komersyal o residensyal nga mga istruktura o lain-laing mga service provider aron maalay na mga bayranan sa giya o mga pamaagi sa lokal nga gobyerno sa ubang mga barangay. Dili mo minis 313 ka mga residente ang mitambong sa second semester barangay assembly nga may temang araw ng pakikibahagi, solusyon at aksyon ating talakayin ngayong barangay assembly nga nakasentro sa pagpresenter sa mga accomplishments, mga plano sa umaabot, pagpasulbad sa mga isyu sa komunidad aron magpalambo ang partisipasyon sa publiko sa lokal nga panggobyerno. Si punong barangay Francis R. Eusebio miingon nga ang patas nga mga bayronon gisubay sa mga tambag sa lokal nga kagamanan aron masiguro ang uniformity sa tanang barangay sa dakbayan sa San Carlos. Gipasabot usab ni Vauci Desk Officer ni Nita Cabatas ang Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 na nag-auhag sa mga kababayinan sa pag-report sa mga barangay kung makasinati sila og bisan unsang porma nga pag-abuso. Kaya ana kanunay ang ilang buhatan aron motabang o motubag sa ilang mga panginahanglan. Human sa public hearing, ang mga opisyales sa barangay nag-report sa mga financial program o project accomplishments. Mitambong usab ang mga kagawad sa mga barangay nga sila si Magdalena Galbines, Rolando Yu, Bataan Chan, Alejandro B. Aledro, John S. Cortez, SK Chairman Patricia Yovenco, mga sakop sa lupon ng tagapamayapa o mga barangay tanod. Ang lokal nga kagamanan sa San Carlos, pinaagi sa Coastal Resource Management, kon CRM Division, sa City Environmental Management Office, ipaygayon sa 2-day 4th Fisher Folk Summit niadtong Nobyembre 27 hangtod 28 dito sa SCC Multipurpose Hall Park Arena. Ang kalihukan nagtigom sa mga partisipante gikan sa di mo minus 19 ka asosasyon sa mangingisda sa dakbayan, lakip na ang San Carlos Arang Fisher Folks Association, ang San Juan Baybay Fisher Folks Workers Association, ang Campo 7 FA, ang Villarante Seaside FA, ang Tapon FWA, ang Trozo FA, ang Buluangan Fisher Folks Vendors Association, ang Kaimito Marginal FA, ang Kabutoy FA, ang Magsaysay Seers FA, ang Hiusa FA, ang Hermitage FA, ang San Carlos City Fish Warden Association, ang San Carlos City Mangrove and Fishermen Association, ang Trozo Kingfisher FA, ug ang Seabreeze FA. Nagdala sa tema nga ang dagat, angay ampingan, mananagat, ang una mo atiman sa basura sa dagat, dili angay pasagdan, protektaan kining hatag sa atong kinaiyahan, aron kita mabulahan. Ang summit adunay nakalain-laing mga kompetisyon sama sa puzzle contest, seafood cooking, logo design, photography, interpretative dance, o ginoong mananagat. Gidayeg ni City Vice Mayor Christopher Paul S. Carmona ang mga asosasyon sa ilang padayang paningkamot sa pag-atiman sa baybayon sa syudad o sa pagpalambo sa pagreserbar sa mga marine protected areas. Gila usab niya ang ilang commitment alang sa malungtarong pagpangisda o ang ilang papel sa paghatag og fresh seafood sa komunidad ug giawhag niya nga ipadayon ang maayong buhat para sa ilang mga pamilya ug para sa syudad. Ang taga-istorya ng inventory kung ito ang patay-karan na officer nangutan na ko niya nga nanong daghan man ang babae sa fisher folk na laban yung mga nagap na to mga laki man. Natingala ko sa dili pagod sa basta na kagaling laki na din ang asawa pag ginabangay na insakto sa daya kaya fisher folk ang mananagat mas mayon yung natabangan na to para sa pagkaon, tanan, usa sila malakaw. Diba? Si Sangguniang Panglungsod Member Victoriana Nakabili, miungon nga ang maong kalihukan, nagsilbing higayon alang sa tanang asosasyon sa mga mangingisda nga magtapok ug magsaulog sa ilang kakugis ug dedikasyon sa ilang panginabuhi. Dugang niya nga nalipay siya nga makita ang pagdaghan sa mga asosasyon ug may pasalig usab siya nga ang opisina sa SP magpadayon sa pagsuporta sa ilang mga programa ug kabalaka. Ako lang ay very proud to have you now. Lipay kayo ko nga 18 organizations, 18 So, ako ang isaligan sa syudad sa San Carlos, kami na aning panagat, no? Nakakang ako apa kami mga gwapo. So, you know why? Because I came from the farm. Nabuli ko sa umaga.
Nagpausab atol sa event ang mga opisyales sa Fisheries and Aquatic Resources Management Council (FARMC). Lakip na sila Aida Gando, isip Chairperson, Renato Garing, isip Vice Chair, Sonia Gumilaw, isip Secretary, Maria Jane Ritalia, isip Treasurer, Jerome Pescante, isip PIO, April Hanihenon, isip Auditor, og Hermigilio Finiquito, isip Sergeant at Arms. Si Department of Environment and National Resources, Tanyon Strait Protected Seascape Con DENRT SPS, Representative Teresa Rosa Ingrid Mutia Colander, ug si Maria Charlene Solido sa Coastal Resource Management Con CRM Division, mipresentar usab sa 2024 Accomplishment Report ug sa Fisheries ug CRM programs. Sa laing bahin, ang mananaog sa laing-laing kategorya mao ang mosunod. Sa interpretative dance, nahimong champion ang Tapon Fisher Folks and Workers Association. First runner-up usab ang Magsaysay Seahorse Fisher Folks Association. Sa puzzle contest naman, nahimong champion ang Villarante Seaside Fisher Folks Association ug first runner-up ang San Carlos Mangrove and Fisher Folks Association. Second runner-up ang Trozo Fisher Folks Association. Sa photography contest, champion ang San Juan Baybay Fisher Folks Association. First runner-up ang Kanipaan Fisher Folks Association ug second runner-up ang Trozo Fisher Folks Association. Champion ang San Carlos City Fish Warden Association. First runner-up ang Kanipaan Fisher Folks Association. Second runner-up ang San Juan Baybay Fisher Folks Association. Sa FARMC logo contest, na champion ang San Carlos Mangrove and Fisher Folks Association. Na first runner-up si Adori Fisher Folks Association. Second runner-up usab ang Magsaysay Seahorse Fisher Folks Association. Sa Ginoong Mananagat, kampiyon og labing maayo sa produksyon ang Trozo Kingfisher Fisher Folks Association. First runner-up ang Trozo Fisher Folks Association. Second runner-up og labing maayo sa talent ang Magsaysay Seahorse Fisher Folks Association. Ang musunod nga mga mananaog nakadawat og mga sertipiko, cash prizes ug mga gift packs samtang ang mga mananaog sa parlor games giatagan og mga espesyal nga premyo. Si CRM Senior Environmental Management Specialist Winston Alvarez miingon nga ang kalihukan nagtumong sa pagpalig-on sa panag-uban tali sa mga stakeholders ilabi na sa mga inisyatibo sa coastal resources ug miduga nga ang summit nagpakita sa espiritu sa kolaborasyon nga mas mulig-on pinaagi sa panaghiusa. Naglaom usab siya nga kini nga selebrasyon magdasig sa mga asosasyon ug sa uban nga pagpalig-on sa ilang partisipasyon, suporta ug operasyon sa mga programa sa coastal resource sa syudad ug gidayeg ang mga lokal nga kagamahanan, stakeholders ug mga partisipante sa pagpadayon nga suporta sa pagpanalipod o pagreserbar sa mga coastal resources. Is celebrating 4th Fisher Folk Summit Day. Actually, it's a 2-day celebration and it aims to strengthen the partnership among stakeholders of our coastal resources. And for the past 2 days, we observed obserbahan na ito na it reflects the partnership among stakeholders are getting stronger by the day through unity. So meaning to say, obserbahan na ito na nagkalituan ng atong partnership tungod kay ang tanang stakeholders nagkahiusa. Mitambong usab sila CRM Senior Environment Management Specialist Winston T. Alvarez, Community Development Assistant Melvin Maglayon, ug City Agriculture's Office Livelihood Association Development Strengthening Program in Charge Marlon Maglayon. Ang lokal nga kagamanan sa Dakbayan sa San Carlos, ipanguluhan ni Mayor Renato Y. Castillo, may apil sa tibok nasod alang sa pagsaulog sa ka-162 ka Andres Bonifacio Day niadtong Nobyembre 30 sa Andres Bonifacio Square Public Plaza. Ang mga opisyal sa syudad, uban sa mga local department head, mga veterans, mga membro sa Philippine National Police San Carlos, Armed Forces of the Philippines, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, mga opisyal o kawani sa DepEd, Boy Scouts of the Philippines, mga district school administrator ug mga kawani, naghalad og mga bulak sa tiilan sa estatwa ni Bonifacio, isip pasidungog sa iyang kabayanihan, isip amahan sa Philippine Revolution ato sa Spanish regime. Usa ka kultural nga representasyon nga adunay play, folk dance ug dance sport ang gihimo usab. Ang mga kalihukan gipasiugdahan sa mga miyembro sa faculty ug staff sa Andres Bonifacio Central School ug sa District 4 family.
Usa ka delegasyon gikan sa Liga ng mga Barangay Iloilo City Chapter ang mibisita kang San Carlos City Vice Mayor Christopher Paul S. Carmona niadtong Nobyembre 26 sa City Mayor's Office. Ang delegasyon nga gilangkuban sa mga opisyal sa barangay gikan sa 180 ka barangay sa Iloilo City mibisita sa San Carlos alang sa usa ka benchmarking activity sa Disaster Risk Reduction and Management kon DRRM. Si punong barangay Maribel M. Daringan sa barangay Cochero, Molo, Iloilo City miingon nga miani sila aron mag-obserbar sa labing maayong mga pamaagi sa DRRM sa syudad ug makakuha og mga idea nga ilang magamit sa ilang patagsa-tagsa ka barangay. Gipaambit niya nga ang pagbisita nagtugot kanila nga mas masabtan ang mga lakang sa pagpangandam sa San Carlos City ug epektibo nga mga sistema sa pagtubag sa katalagman. Dugang ni Daryangan nga malampuson ang ilang pagbisita ug nagpahayag sa iyang pagpasalamat sa oportunidad nga makakat-on gikan sa mga inisyatibo ug pamaagi sa syudad sa pagpakunhod sa risko sa katalagman. Ang grupo gilibot usab sa City Disaster Risk Reduction Management Office kon CDRRMO Command Center nga gipanguluhan ni Executive Assistant to the City Mayor JB Spring Bacorna ug mga kawani sa CDRRMO. Nakakuha og dagang pasidungog ang San Carlos City Arnis team ato sa Visayas Arnis Qualifying Tournament gipaygayon ni atong Nobyembre 28 hangtod 30 dito sa Bacolod City College Activity Center. Lakip sa mga nakadaog, mao si Lychee Scarlett Abadies nga adunay silver medal sa live stick flyweight category senior women's division ug bronze medal sa padded stick flyweight category. Samtang si Judel Navarro nakakuha usab og silver medal sa padded stick senior men's 80 to 85 kg category. Sa laing bahin sila si Zara Althea Nemenzo, Winro Silvano ug GC Vigo nakadaog matag usa og bronze medal sa padded stick featherweight ug live stick bantamweight categories. Si San Carlos City Philippine Eskrima Kali Arnis Federation Director Diomedes Mamugay miingon nga ang mga silver medalist mamahimong mopresentar sa syudad sa national level sa Metro Manila sunod tuig. Nagpasalamat siya sa lokal nga kagamanan sa San Carlos, ilabi na ka Mayor Renato Gustilo sa walay puas nga pagsuporta ug naglaom nga magpadayon ang dakbayan sa pagtabang sa ilang team samtang sila nag-andam para sa nasyonal nga kompetisyon. Ang lokal nga kagamanan sa syudad sa San Carlos ipaygayon og Invitational Amateur Boxing Championship nga gituwag og engkwentro sa San Carlos niadtong Nobyembre 28 sa Barangay 1 Boxing Gym. Dili mobos 22 ka bouts ang giapilan sa mga aspiring boxers sa tibok Negros Island ang nikitigi sa youth and junior categories. Ang mga kalihukan kabahin sa 33rd Pentaflores Festival Sports Activities. Ang mga mananaog nakadawat og mga tropeo, medalya o cash prizes. Nahimong champion ang San Carlos City, first runner-up Bayawan City, second runner-up Canlaon City ug third runner-up ang munisipyo sa Calatrava. Ang mga consolation prizes gihatagan sa Gihulngan City ug sa mga munisipalidad sa La Libertad ug Tayasan. Ang mga best boxers sa junior ug youth nga mga kategorya mao sila Johnny Pilipinas ug Warren Ramos, parihong taga San Carlos City. Gi-welcome ni City Sports Office Head Jesus Facundo Combate Jr. ang mga partisipante gikan sa syudad sa Bayawan, Gihulngan, Canlaon ug San Carlos, ingon man ang mga munisipalidad sa Tayasan, La Libertad ug Calatrava. Iyang gila ang kalig-on kay tungod ang torneo nagpadayon gihapon bisan sa pagbag-uhay lang nga bagyo. Ang 2025 batang Pinoy bronze medalist nga si Warren Ramos Jr. ang nangulo sa Oath of Sportsmanship samtang si City Boxing Coordinator nga si Lindon Sile mitabang sa pagsiguro sa kalampuson sa kalihukan. I-follow kami sa mga official social media account sa Facebook, ang San Carlos City LGU Information Page ug sa Instagram @SSCLGUPH. Mamahimo sab ninyong i-check ang YouTube channel, Vamos News, ug ang official website sa syudad, ang www.sancarloscity.gov.ph. Mao kadto ang mga balita nga among nahipos. Ang ginagbay nga butang kung buhaton sa makadaghan, mamahimo makapausab sa kalibutan. At sa sunod natong panag-uban, salamat ug Vamos San Carlos.